mag-drawing. Ever since, nainis ako bakit hindi ako nabigyan ng talent dyan. Tama po ba? Pero tatanungin ko kayo, ano mas gusto nyo? Magaling mag-drawing o mayaman? Mayaman! Magaling ba kayo mag-drawing? Hindi! Proud na kayo, di ba? So, ang cute, di ba? Ganyan sa Royal. Pwede ka maging proud na hindi ka magaling mag-drawing, di ba? Yes. Natadaan sila sa 4 na bayan. Bayan po yan. Yung pang-4, maliit lang yung bayan. Okay? At sa mga bayan na yan, may mga taong nagkumpulan. Tao po yan. Usually, walang katawa. You're insulting. English yun. Yes. I practiced that over the years, you know? Yes. So, yan yun. May storya po ako sa inyo. Meron mag-ama, dadaan sila sa 4 na bayan. At tatawid sila sa 4 na bayan na yan, kasama nila yung kalabaw nila. At bago sila tumawid dun sa isang bayan, ang sabi po nung mag-ama, siguro mas maganda tayo dahil ikaw matanda ka na, sumakay ka dun sa kalabaw. At si anak ang maghila ng kalabaw habang tatawid tayo sa unang bayan. Pagdating nila dun sa unang bayan, kapatid, yung mga tao, pinagtinginan sila, ang sama ng tingin. Ang sabi sa kanila, ano ba naman yung tatay, hindi na nahiya doon sa anak. Siya nakasakay sa kabayo, yung anak niya naghihila. Ouch. Narinig nila ngayon to, nung mag-ama, anong ginawa nila? Eh di nagpalit sila, tama po ba? Yes. Bago sila umabot sa pangalawang bayan, change position, tama po? Yes. Yung anak ang sumakay, yung tatay ang naghila. Pagdating dun sa pangalawang bayan, nakita ng mga tao, ang sama din ng tingin. Ang sabi nila, ano ba naman yung anak? Hindi na nahiya sa tatay. Ang tatay ang naghila, yung anak nakasakay. Nalito ngayon yung dalawa. Ano kayang gagawin natin para at least kahit papano, bumuti ang loob ng mga tao? Bago dumating sa pangatlong bayan, nag-change position. Anong ginawa? Dalawa silang sumakay sa kalabaw. Dalawa. So pagdating doon sa pangatlong bayan, nakangiti sila, wala nang masasabi ang mga tao. Pero pagdating doon sa pangatlong bayan, yung mukha ng mga tao, naglaki ang mga mata. At sabi nila, grabe yung mag-ama, hindi na naawa sa kalabaw. Napakamot ngayon yung mag-ama. Kamot ng ulo, kita mo, laki ng ulo niyan, tama po ba? Nagkamot ng ulo, anong gagawin natin? Nakakalito talaga. Ano ang gagawin natin? Eto, may plano tayo. Wala nang masasabi ang tao. Bago dumating sa pang-4 na bayan, ang mag-ama binuhat ang kalabaw. At tumawid sa pang-4 na bayan. At pagdating sa pang-4 na bayan, nakangiti sila dahil alam nila wala nang masasabi ang tao. Pero pagdating sa pang-4 na bayan, doon nila narinig ang pinakamasakit na salita. Ang tanga naman ng mag-ama, binuhat yung kalabaw. Pwede bang palakpakan muna? Ito na-realize ko. Ang kalabaw may pakiramdam din. May pakiramdam din pala ang kalabaw. Noong narinig ng kalabaw lahat nun, hindi niya na na-take. Hindi niya na na-take. Ano po nangyari? Yung kalabaw nagwala. Nagwala yung kalabaw at nahulog siya sa balon po yan. Nahulog sa balon ng kalabaw. At sinilit ng mga tao ang lalim ng balon. Hindi na natin mahuhukay yan. Hindi na natin maiangat ang kalabaw. Kaya ang gagawin po natin, ililibing na lang natin yung kalabaw. So, nung ginawa po ng tao, kumuha ng lupa, tinabunan yung kalabaw. Nakita na po ba kayo ng kalabaw? Yes? Sino kung hindi pa po nakakita ng kalabaw? Ngayon yung kalabaw, ganito po itsura niyan. Hindi po nagkakalayo, ganyan talaga. Alright? So, habang tinatabunan yung kalabaw sa balon, ang ginagawa po ng kalabaw, sumasayaw. Di mo mga ganyan ulo nun, mukha po ba ang kalabaw? Para lang yumaman kayo, di ba yung magmukha akong kalabaw, tama po ba? So yung kalabaw gumaganyan, nahulog yung lupa, inapakan niya. Bawat tabon sa kanya, nahulog yung lupa, tinatapakan niya. Nahulog yung lupa, tinatapakan niya. Nahulog yung lupa, tinatapakan niya. Hanggang nakalabas po yung kalabaw. Ngayon kapatid, anong kinalaman nito sa negosyo natin? Wala. Biro lang. Kayo po yung mga tao at saka yung kalabaw. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukha siya kalabaw. Biro lang. Kapatid, ang point po dito, along the way as you do this business, maraming rejection. Maraming masasabi ang tao. Baka pamilya mo pa lang, marami na nasasabi. Paano po yung mga tao sa labas? Tama po ba?
Nung ako nagsisimula sa negosyo to, kapatid, paglabas ko ng bahay namin at nakita ko yung mga kapitbahay namin, parang yung pulang dagat naghihiwalay. Tama po ba? Parating pa lang po ako, andyan na si Gluta Boy! Lumayo ka dyan, huwag niyong kakausapin yan, re-recruiting kayo niyan. Sa harap ko, ayun naririnig ko. Alam mo ba sabi sa akin, nung papunta pa lang ako, yung mga barkada ko, dati ang dami ko pong friends. Nung nag-royal ako, konti na lang yung friends ko. Bakit? Pag lumalapit ako, iniisip nila, bebentahan ko sila, inviting ko sila, re-recruiting ko sila. Bakit ba nila iniisip yun? Tama sila. Lahat po ng kaibigan ko, ini-invite ko, pero unti-unti po silang nawawala. Unti-unti po nila ako nire-reject, unti-unti nila ako nilalayuan, para akong may sakit. Tama mo ba? Sakit na nakakahawa. Lahat po sila, ang dami pong sinasabi, Mr. Pyramider, Mr. Scammer, tama po ba? Ako daw po yung nanluloko. Walang yayaman dyan, sinasabi sa akin. Ang sakit-sakit. Pero kapatid, simple lang. Parang ikaw lang yung kalabaw. Lahat ng tinatapon sa iyo na lupa, kailangan ginagawa mong vitamins. Tama po ba? Lahat ng sinasabi sa iyong rejection, dapat mas lalo ka namomotivate. Mas lalo kang dinidiscourage, mas lalo ka dapat tumatapang. Tama po ba? Mas maraming sinasabi sa ako. Alam mo, mas maraming sinasabi sa akin na negative yung mga kakilala ko. Lalo ko pong sinisipagan. Lalo ko pong pinagtatrabahuhan. Mas maraming sinasabi yung pamilya ko na hindi ko kaya. Lalo kong pinapatunayan na kaya ko. Sinasabi lang hindi ako magtatagal. Lalo kong pinagtatagal. Sinasabi nila na saglit lang daw ako sa royal. Sabi ko sarili ko, papatagalin ko kahit hindi ako kumikita. At least nandito ako para malika. Tama po ba? Pag ganun yung attitude mo sa negosyo to at ganun ka mag-isip at ganun mo i-absorb ang vitamins at saka challenge at discouragement at rejection, ganun mo i-take, kapatid, hindi mo mamalayan, unti-unti papalapit ka na rin sa mga pangarap mo dito sa reality. I guess you remember, after 9 months of doing the business, I bought my first car. It's a Hyundai Tucson, no? Na SUV. Yung po yung una ko pong sasakyan. Noong napili ko po yung sasakyan ko, bago po ako lumabas po ng bahay, at pinark ko po yung sasakyan ko po, tinitignan ko po kung nasa labas na yung mga kapitbahay. Pag tulog pa po sila, hindi mo na ako lalabas. Oh. Pag nakita ko na lumabas yung mga kapitbahay namin, lalabas na rin ako. Kahit bibili lang po ako ng suka sa tindahan, nakatusok po ako. At nakababa yung bintana ko. At dadaanan ko sila, yung mukha nila parang nakakita ng multo. At ako po nakangiti. Ang ngiti ko parang ngiti ng aso. Tama mo ba? Talagang ang laki-laki. Yung alam mong ang iinis. Yung ngiting hindi totoo. Yung ngiting peke. Yung ngiting maasar ka sa akin. So nung nakita po nila ako at nag-drive ko ng sakyan, sila na po mismo yung lumapit at nagtanong, Lian, ang ganda pala ng Rian. Make me a Glutaman also. I want to be a pyramider. I want to be a scholar. Sabi po niya sa akin, alam mo, sagot ko po sa kanila, sorry, I'm busy. I'll call you later. Bawi-bawi lang yan. Tama po ba? Kapatid, isa lang sabihin ko po sa inyo, the hardest part in Royal is getting started. Marami po kayong mararamdaman na rejection. Marami po kayong mararamdaman na discouragement. Marami po kayong maririnig na sasabihin po ng mga tao. Pero isa lang po ang importante. Kung ano yung nararamdaman mo at pinapaniwalaan mo, yun ang panindigan mo dito sa negosyo. Hindi importante ang sasabihin ng iba. Kasi bakit? Pag sinunod mo yung sinabi nila, may mangyayari ba sa'yo? Wala. May mababago ba sa buhay mo? Wala. Kung hindi nila kaya ibigay yung gusto mo makuha sa buhay mo, kapatid, huwag kang makinig sa kanila. You get to live 70 years or 80 years of your life. Pero gagawin mo, mabubuhay ka sa gusto nila mangyari sa buhay mo. 80 years lang buhay mo, gawin mo ang gusto mo. Ang importante, legal, moral, ethical, at wala kang tinatapakang tao. Dahil sa royal, mas nakakatulong pa po tayo sa maraming tao. Are you learning? Yes. Sabi po nila, sometimes you win, sometimes you sometimes you win, sometimes you win, sometimes you learn. Alam mo ba? Sometimes you win, sometimes you learn. But sometimes may kinausap ka, nagustuhan, nag-pay, you win. Kinausap mo, hindi nagustuhan, you learn. Natuto ka ngayon kung paano na, may mali ata akong sinabi, o mali akong ginawa, o mali akong diskarte, mag-a-adjust ka. Importante kapatid is the learning part.
Kasi bakit? If you always win, you always win. Kumbaga, lagi kang panalo, paano pag dumating yung time na yung downline mo lumapit sa'yo? Upline! Ang hirap naman pala mag-royal. Ay, wala akong ma-advise sa'yo. Kasi lahat ng kinausap ko, fail lahat. Sorry, maghanap ka ng ibang pagtatanungan. Always remember, kung bakit ka nahihirapan ngayon, it is because everything has a reason. May dahilan. Kung ikaw lagi ka naiinjan, kung ikaw nahihirapan ka, may dahilan yan. Bakit? Darating ang time, magkakaroon ka ng malaking grupo. Magkakaroon ka ng leaders. At yung leaders mo lalapit sa'yo, hihingi ng advice. Tatanungin ko ngayon, Upline, anong gagawin ko? Yung magulang ko negative. Ay nako, wala akong ma-advise sa'yo. Yung magulang ko positive. Upline, ang sabi ng mga kaibigan ko, scammer daw ako. Ay, wala akong ma-advise sa'yo. Lahat ng kaibigan ko, gusto nila yung royal. Pwede po ba yun? Kapatid, kung bakit ka nahihirapan ngayon at nadi-discourage ngayon, it is because that will serve as your experience, your learning experience, that you will teach these people na maniniwala sa iyo. And these people, mababagong buhay nila. And these people, yayaman sila sa negosyo natin sa Royal. At pag yumaman sila, kasabay niyan ang pagyaman mo din. So every time you feel and hear this discouragement, every time na nakakarinig ka ng mga discouragement, every time na nahihirapan ka, ilista mo yan sa journal mo. Ilista mo yan sa storya mo. Kasi darating ang oras, huhugutin mo yung kwento na yan at yan ang magpapabago ng buhay ng mga members mo. Kagaya po yung ginagawa ko ngayon. Bakit ko ito na ikukwento? Bakit ko ito na i-deliver? Bakit ko ito na ituturo sa inyo? It is because na-experience ko to. Apply! Bakit ang galing mo magpa-training tungkol sa ganyan? Wala lang. Hindi ko naman na-experience yan. Iisip ko lang. Hindi naman po pwede yun eh. Tama po ba? Kaya ako po bigay na i-deliver sa inyo. It is because once upon a time, bugbog sarado rin po ako sa mga ganyan. Pero sabi ko sa sarili ko, okay lang. Okay lang na bugbog sarado ako sa ganyan. Kasi pag dumating yung time na yumaman ako sa negosyo ito, sigurado ako hindi masarap. Sobrang sarap ang mararamdaman ko. Ako ba? Now, when is the time that you fail? When is the time that you fail? Kapatid, sometimes you win, sometimes you learn. You never lose. When is the time that you lose? When you quit. Tama po ba? Yes. The only time that you will lose is when you quit. But remember, once a quitter, always a quitter. Tama po ba? Pag tumigil ka, sigurado ako sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo, titigil at titigil ka. Lumipat ka ng trabaho. Hindi mo nagustuhan yung boss mo, lipat ka. Tama po ba? Pag lipat mo, hindi mo nagustuhan yung sweldo, lipat ka ulit. Wala na mangyayari, buong buhay mo, you're a quitter. Kapatid, sa negosyo to, sa lahat po ng pinakamahirap, ito po yung pinakamadali. Ang gagawin mo lang sa una, mag-i-invite, mag-refer. Mahirap po ba mag-invite, mag-refer? Sino po nagsasabing mahirap po mag-invite? Nasubukan niyo na po ba mag-birthday? Sino, may birthday po ba dito? Meron. Pag birthday mo, nag-i-invite ka, tama po ba? Itong malupit, kahit hindi invited, dumadating. Ngayon, mahirap mag-invite. Madali lang, it's all about the mindset na may meron ka sa pag-i-invite. Ganun lang po yan. Na kapatid, baka kaya hindi ka nakakapag-invite, it is because meron kang mga ganitong fear. Meron kang fear of rejection, may fear of failure ka. Na-try mo na ba yung experience ko na ganito? Kunwari cellphone to, use your imagination. At alam mo na meron kang prospect na powerful, alam mo na pag sumali to sa Royal, talagang magaling to eh. Tama po ba? Pero pag dinadayan mo na yung number niya at nag-ring na, sana hindi sumagot, sana hindi sumagot. Na-experience niyo ba to? Yes. Parang ako lang naka-experience ka. Ako lang ba? Nung nagsisimula ako sa negosyong to, pag dinayan ko na yung alam ko, agila to eh. Alam ko ito, malupit to eh. Pag dinayan ko na, sana hindi sumagot, sana hindi sumagot, sana hindi sumagot. Pag humilaw na, bakit ka sumagot? Sa ako, sabi mo na, hello? Boses mo palang alam na niya may duda ka. Boses mo palang alam na niya na hindi buo ang loob mo sa Royal. Boses mo palang alam niya na hindi ka naniniwala na yayaman ka. Kaya nga sabi ko yung platform ng training po natin, una, kailangan maniwala ka. Kailangan buo na yung loob mo. Para pag dumating ka dito sa fear na to, pag may kausap ka ng tao, hindi niya nakikita sa mata mo na meron kang duda. Perfect example, basketball player. Mahilig po ako mag-basketball. Mahilig po ba kayo mag-basketball? Sino po? Ba't puro babae yung sumagot? Babae po ba yung basketball team dito? Sir Bertie, mahilig ka ba mag-basketball?
Yes? Okay. So, sa basketball, kapatid, kung nanonood ka ng PBA, NBA, tama po ba? Kung meron isang player dyan, o ikaw nilang mismo, nag-dunk ka, ang galing mo, ang taas mo tumalon, nag-dunk ka, ang nangyari, pagka-dunk mo, nalaglag ka, napilayan ka. Pero good news, na-operahan ka naman. 100% na ibalik naman nila sa normal. Tama po ba? Subukan mo mag-basketball ulit. Tingin mo, parehas pa rin ba yung laro mo? Hindi na. Now, ang tanong namin doon, Dok, bakit gano'n hindi na parehas yung laro niya? Ginawa ko naman yan eh. 100% na ibalik namin yan. Normal na yan. Pero bakit hindi na gano'n yung laro niya? It is because mental. Meron na siyang takot. Kapatid, iba magtrabaho ang tao may duda at takot. Tandaan po ninyo yan. Pag ikaw may duda at takot ka, iba yung palo mo, iba yung sipag mo, iba yung salita mo, iba yung bitaw mo ng salita. Tama mo ba? Kaya importante dyan, number 1 na kailangan mong alisin, duda at takot. Nagdududa ka pa ba sa real? Ha? Hindi. Alam mo yung common problem? Pag training, baliw na baliw. Pag uwi mo mamaya gabi, ay grabe, power, tama talaga, nag-royal ako, yayaman na ako. Pero bago ka pumikit, totoo kaya? Diba? Nakakabaliw si Apply Lian. Sigurado, susunod na ako sa kanya. Idol ko siya. Kung ano yung nangyari sa kanya, mangyayari din sa akin. Tapos nalig nila niya. Oo anak, sa kanila naman galing, nag-royal ka na naman. Ano mo naman yan? Wala ka namang kinikita, 3 buwan na. Oo nga, 3 buwan na ako na kinikita. Ano kaya talaga yung royal? Nakaka-relate ba kayo? Yes! Diba ganun tayo? Ganun din po ako na nagsisimula. Baliw na baliw ako pag nandyan si Apply. Pero pag mag-isa ko na lang, parang nababaliw pa rin ako, pero hindi na sa royal. Parang nababaliw na ako dahil parang hindi ko na alam kung anong totoo at hindi. Tama po ba? Hindi kasi ako naniniwala sa sarili ko. Kaya number 1 na alisin nyo, yung duda. Now, meron po ako last na sharing po about this. Napaka-importante nito eh. Alam mo, sometimes, hinihintay mo yung pagyaman. Baka ito lang kasi yung kulang eh. Baka ito lang. Meron pong isang aeroplano. Uso ngayon yung aeroplano, tama po ba? Aeroplano, now boarding. Your flight going to Baguio City. Walang airport doon, no? To Baguio City is now boarding. Now, there is a 50% chance that the plane will fall down and 50% chance that you will arrive in Baguio City. Sasakay ka hindi? Hindi. Sasakay ka hindi? Piso fare, sasakay ka hindi? Sasakay ka kahit 50% malalaglag dahil piso fare? Ha? Piso fare, 50% malalaglag, sasakay ka?